panandali ang gamit ng plastic, daang taong polusyon ang kapalit bago mabulok. Kaya para makatulong sa plastic waste crisis, dinedevelop ng researchers mula Japan ang isang uri ng plastic na kayang matunaw sa tubig alat. Tara, let's change the game! Alas 8 ng umaga, handa na ang cleanup team ng Department of Sanitation and Cleanup Works ng Quezon City. Ang misyon nila sa araw na yon, linisin ang mga naipong basura sa parting ito ng G. Araneta Creek. Ito pong G. Araneta Creek, importante po na manatiling malinis po kasi itong area po na ito mababa. Flood prone po talaga siya. Ito na rin po yung catch basin. Patungo na po ito ng papuntang San Juan River. Karamihan ng mga basura na makikita natin ay yung mga single-use plastic. Makikita natin, merong mga sachet, lalagyan ng toyo, suka, meron tayong mga plastic cups doon, pet bottles, mga styro, at syempre yung mga pinaglalagyan natin ng plastic. Syempre hindi naman sila natutunaw sa tubig, siyang kinukuha po netong team ni Kuya Noli. In 5 hours, nakapuno na sila ng 200 sako ng basura. Sa Pilipinas pa lang, 2.7 million tons na ng plastic waste ang nade-generate kada taon. At 20% dyan, umaabot sa karagatan. Kung mahirap maiwasan ang paggamit ng plastic at hindi rin naman ito tuluyang nabubulok, bakit hindi na lang bumuo ng environment-friendly na plastic? Yan ang dinedevelop ngayon ng researchers mula sa University of Tokyo at Riken Center of Emergent Matter Science sa Japan. Sa pangunguna ni Takuzo Aida, nakabuo ang grupo ng isang uri ng supramolecular plastic. Ang superpower nito, kayang mag-dissolve sa tubig alat in a matter of hours. Kumpara sa ibang biodegradable plastic, mas mabilis daw itong natutunaw at higit sa lahat, walang naiiwang residual trace o microplastic. Gamit ang dalawang ionic monomers, pinagsasama ito para makabuo ng salt bond. Kaya pareho pa rin yung tibay at flexibility nito sa karaniwang plastic. Ang kaibahan, ginawa itong highly sensitive sa salt kaya madaling matunaw pag humalo sa tubig alat. 環境の中に存在する塩分に対する When it comes into contact with salt, it will break down into its original raw materials. Non-toxic at non-flammable din ang material. At pag nag-breakdown, patuloy pa itong magde-decompose dahil sa bacteria. Sa mga sinagawa nilang tests, natunaw ito sa seawater sa loob ng 2 to 3 hours. Kapag sa lupa naman, nagde-decompose ang maliit na peraso ng plastic in 200 hours o 9 days. Not bad! Sa ngayon, nasa development phase pa ang supramolecular plastics. Pero naniniwala ang grupo na malaki ang maitutulong nito para maging mas ligtas at sustainable ang packaging industry. There you have it mga kapuso, a true game changer pagdating sa problema ng plastic waste. Pero hanggat hindi pa ito malawakang nagagamit, let's do our part para hindi na dumagdag sa plastic waste crisis. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!